ba sa fake news? Sa mga toxic na kwento o kaya mga tao? Sa walang sawang kadramahan o kaya naman ay siraan? Easy lang at mag-kickback ka muna kaibigan at kami ay samahan sa mga makabuluhang puntahan at talakayan kasama ang iba't ibang mga individual dito sa ating lugar. Ganon din ang kanilang mga karanasan. Makisa Makisaya at mag-kickback! Makiisa Makisaya at mag-kickback! tuwing Sabado at Linggo sa ganap na alas 2 ng hapon. Kaya i-follow at i-like ang aming official Facebook page, The Kickback. Kiss the kids! Ayan, hello po sa inyong lahat. Welcome po muli sa isa nating panibagong episode dito sa The Kickback. Ako po si RJ Caruncio sa pangalan po ng aking kapartner na si Maris Gamara na ngayon po ay busy na naman sa pag-aabyad ng kanyang module. So hayaan po muna natin siyang mapag-isa, no? At para po tuloy-tuloy ang Kickback, i-follow at i-like po lamang ang aming official Facebook page o di kaya ay mag-subscribe sa aming pong YouTube channel. Isang panibagong episode na naman po ang sa inyo at dito po sa The Kickback ngayon pong araw na ito ng Sabado ay extended po ang Mother's Day celebration at pagkilala po natin sa mga ina. Dahil isang nanay po muli ang ating makakasama ngayon at meron po siyang kakaibang sitwasyon, no, bilang isang nanay. Kaya napakaganda po nitong episode na ito kaya sana po subaybayan po ninyo hanggang sa tayo po ay matapos. Kasama po natin sa ating Facebook page ngayon si Ma'am Ann Flores Padul, ang isa po sa mga nagtatag ng Gibson's Bookstore dito po sa Infanta. Good afternoon, ma'am. Welcome sa The Kickback. Hindi welcome sa Gibson. Oo nga, no? Ay, patented na yun, no? Good afternoon, sir. Thank you for having me here. Pleasure na actually, di ako makapaniwalan. Ako talaga yung invite mo eh. Yun, so, thank you. Sabi nyo nga po, extended yung ating Mother's Day. Sabi nga po ni Miss Tony Gonzaga dun sa interview niya kay Miss Candy Pangilinan. Every day is a Mother's Day. Wow. Kasi ganun ka-importante yung role ng parents, especially the mother sa buhay ng kanyang mga anak. Kaya every day should be celebrated. Yan. Opo, at mamaya palalalimin pa natin yung usapan natin sa iyong pagiging nanay. Pero bago po tayo dumako doon ay sino po ba si Ma'am Ann Flores Padul? Ako po ay from Real, pinanganak ako sa Real, Quezon. Then at age 5, pumunta na po kami sa Siniloan. Yan, Laguna. Then high school, sa Sisters of Mary po ako, binalad po ako sa magiging scholar. Yan. Ako po ay third batch. Yan. Tapos, sa yung mga antik na yan, sir. Sinabi yung mga third batch. Kasi ngayon, as far as, I know, parang 30th batch na ngayon. So talagang kasama pa kayo sa third batch, kumbaga Mga nung... pioneers. Okay, I see. Nakasama pa namin yung founders, kasama ni Jackie. Nakikita namin siya nagro-roam sa corridors. Mm-hmm. And American Christy Father's Words. Yan. Okay. Then, hindi ako talaga matalinong estudyante. Right. Hindi ako bilang doon. Pero, masipag. Masikap, matyaga. Yun. So, nahabol daw yung talino eh. Yun. So, yun nga. Hanggang makagraduate ako. So, since ang orientation sa amin ng high school is to help your parents after graduation, hindi ako nagpursige na mag-aral ng college. I studied, I worked dun sa family business ng husband ko, kung saan dun ko siya na-meet. Yun. Tapos, pero nag-try din akong mag-working student sa LSPU, LSPC noon, LSPU Siniloan ngayon. Ang naging course ko is Agricultural Engineering. Kasi ang gusto ko talaga is mathematics, hindi niya ng accountancy, pero hindi na naging possible yun. Tapos, yun nga, maaga ako nag-asawa kasi ako yung nabili. Kasi grocery ko na yan. Grocery kasi yun. Ako yung nabili ng may-ari. Yun. Maganda yung ano doon kasi
yung pagpinili ka pala ng magulang, sila yung pumili sa akin para sa kanilang anak. Kasi nakikita ng magulang, syempre gusto ko para sa manugang ko, yun. Kaya ako kasi yung husband ko, late na siya nag-asawa dahil na torpe. Okay. So, ako pala yung hinihintay. May share ko. Yun. So, yun nga, sila ay family of businessmen. Okay. Yung sa kapatid niya, yung may-ari ng MW. So, parang 8 stores na yata yan meron sa Pia, kung saan-saan. Bayan, may Santa Maria, Sindona. So, yun nga, galing ako sa mahirap na pamilya, sir. Pero hindi ko i-consider yung mahirapan na hadlang para umunlad. Okay. Tulad ng sinasabi ng mga naririnig ko, pinanganak kang mahirap, hindi mo kasalanan yan. Matay kang mahirap, malaking kasalanan mo lang. So, yun po, nagsimula kami ng husband ko sa grocery. Dito po yun sa Sa Paite. sa Paite. Okay. Sinalo namin yung family business nila. Then, nagkaroon ng mga problema sa pamilya. So, we decided to look for other place to put our business. At ito mga Infanta, yung nakita namin. Mahirap yung first 5 years ng buhay mag-asawa namin. Kasi yung time na buntis ako, tapos wala kami pera. Yung yung puhunan namin is utang. Utang talaga, sir. Yan. Kahit from mayaman siyang pamilya o may kaya silang pamilya, hindi siya nag-rely dun sa kung ano yung matatanggap niya sa parents niya, kundi nag-establish siya ng kanyang sarili. I see. So yun na nga, to make the long story short, bumaha ng 2004, dalawa na yung anak namin doon. So yung parang medyo go na kami ng 2004, balik na naman to zero, parang gano'n na naman. So sabi nga, yung tagumpay na susukat hindi sa kung malayo narating mo, kundi ko gaano karami yung pagsubok na napagtagumpayan mo. Yan. So yun nga, nagpatuloy lang kami mag-asawa, then another trial, 2008, twice na na-stroke ang husband ko, isang July, tapos isang November, twice siya na na-stroke. Then yung time na ngayon, sumabay nun, na-diagnose na si Rev, autism. So, dediretso ko muna, 2008, then 2014, nag-branch kami sa Real. 2014, twice din na na-stroke ang mister ko. So, noong 2014, yung ika-apat na niyang stroke, hindi na siya talaga nakakatulong sa business. So, naging solo ko lang. So, from 2014 to present, so parang 7 years na ako na nagsasolo dun sa responsibility. Tapos, yun nga, 2011 kasi tatlo na yung kids namin, tatlong boys yan sila, si Genesis, o si Essie, si Revlon, o si Rev, at saka si Matthew, o si Matthew, yan. 3 boys, very active boys, very sweet boys. Tapos, gano'n ang nanay, hindi man tinatanong sinasabi. So, yun. Parang proud na proud eh. Yan. So, 2014, yun naman na-stroke na siya. Then, 2017, nabagok naman, na ICU. Then, 2020 January, ikalima niya stroke. Yung ikalima, sir, talagang nadadrida na siya. Hindi na siya nakakatagilid man lang. So, diaper na, may caregiver na. Tapos, halos hirap na hirap mong maunawaan yung sinasabi niya. Hindi na rin nakakapirma. So, na-transfer na sa akin yung pangalan ng business kasi kailangan. Pero as much as possible, hindi ko sinasabi sa kanya na ilipat mo na sa akin. Yan. Kasi, kumbaga, kinikilala ko yung kanyang authority as siya yung head ng organization. Yan. Tapos, gano'n naman, hindi naman, it doesn't matter kung ano yung position mo as long as you contribute the organization and do your work well. Yan. So yun na nga, 2020, tapos ito na nga 2020 rin ng October, yun yung ika-anim niyang stroke, yun na yung pinamatay niya. Ang hirap nung may namamatay ka sa autism, yung pandemic, yung time ng pandemic, tapos may sakit, ang hirap. So parang sabay-sabay yan. Yes, opo. Ma'am, gusto ko lang balikan yung yung Gibsons, no? Yung Gibsons, anong year ba siya nag-start? Kasi na-air pa yung DZJ o doon eh, naririnig ko na yung commercial ng Gibsons eh.
Anong year ba kayo nag-start? 1999 July kami dumating Ah. dito. Buntis ako kay Esis. Yan. Tapos yung pangalan Gibson, saan siya galing? Franchise yan, sir. Franchise. It's not the name of the kids or Okay. apelido namin. Hindi yan. Oo. Franchise. Akala ko siya ay galing sa anak po ninyo ng pangalan. I see. So, franchise pala. So, pero bakit nag-came up kayo na Gibson yung franchise? I mean, sa field ng school supplies. Naranasan namin, sir, yung grocery. Ang hirap, kailangan malaking puhunan mo, or else kakainin ka ng interest sa bank, lalo tumuutang ka. Kami, utang kami nun eh. So, nag-isip kami ng what is needed in the community. Kung sabing, always fill the vacuum sa mga business people. So, yun nakita namin na pwede namin siyang i-contribute dun sa community. So, nag-start kami dun. Mahina ang kitaan ng school supplies kumpara sa grocery kasi laki ng volume of sales ng grocery. Bibili ang isang nanay, yung 500 pesos, konti lang yun. Pero sa amin yung 500 pesos na lapis, napakarami ng sir, sawa-sawa ka nun. So, yun na nga. Pero, medyo malaki yung tubo niya kumpara sa grocery. Kaya, at saka yun nga, tiyagaan lang, magandang maayos sa servisyo sa customer. Tapos yung pinatry namin na maging reasonable price. Not much on mababang presyo kasi magpababaan ng presyo. Hindi ka naman yung long-term bubuhayin eh. Saka price war kasi ang mangyayari pag pababaan na ng presyo. Wala. Papatay na yung industriya kumbaga. So, okay. At hanggang ngayon naman yung Gibsons talaga, pag sinabing Gibsons, patok na patok yan sa mga teachers, sa mga estudyante. At saka yun nga, yung bati niya na good morning ma'am, good morning sir. Yun talaga yung tumatak eh. Yan ko po namimiss ang husband ko. Ang husband ko po kilala siya dito ng mga, siguro nagsilaki ng mga bata, may mga anak na actually, na nakakamiss si Sir Barry magbubungad kami. Sinasabi, good morning ma'am, sir, welcome to Gibsons. At sasabihin pa yung pangalan. Yes, oo. Diba? Ganun Naalala ko. attentive ang mind niya. Oo, Sa dami. naalala ko nga, nandun siya one time. Po. Pumasok ako doon, nandun ako sa cashier. Tapos sabi niya Young kaya oo, kayo, sabi- sir, nun. Always young. Tapos sabi niya, good morning Sir RJ. Nagulat ako, saan kaya nito nakita yung pangalan? Saan kaya nito nalaman yung pangalan ko? Yung pala, nakasulat doon sa damit ko na uniform. Okay. Nagulat lang ako. So, yun. So, hanggang ngayon, yung Gibsons talaga tuloy-tuloy. Although, naapektuhan tayo ng pandemic noon, no? Maraming salamat po. I will take this opportunity to thank our customers. Marami po dyan, mula bata hanggang lumaki, bibili po sila sa amin. Minsan may mga hindi po sila nagugustuhan experiences sa amin. Pero sabi ko nga po, lagi po akong open, especially sa mga negative comments because it will help us improve. Yun. Gusto ko lagi tinatanong sa akin mga kasamahan sa trabaho, ano ba yung comment sa atin, ano ba yung gusto ng customer sa atin. Gusto ko po transparent o yung continuous yung yung communication from me, baga lateral po yung communication from me down to our staff, then to our customers. Very important po yun na laging nakakarating sa management yung feedback ng yung end user o yung customers. Ayan. Opo, at marami pa po tayong papag-uusapan with Ma'am Ann dito po sa ating episode na ito na The Kickback. Diyan lamang po kayo at sa pagbabalik po natin ay yung experience po naman niya sa pagiging nanay. Sigurado ka ba na nakatipid ka? Masaya ka dahil akala mo nakasave ka ng 100 o 50. Baka nagkakamali ka. Tiyak ka ba na SSS yan? Sakto, safe at sulit. Una, sakto. Sa Brand X, nakamura ka nga, pero 9 to 10 kilograms lamang. Samantala sa Closa LPG, sigurado kang 11 kilograms. Dahil galing sa planta, kaya sigurado kang tama ang timbang. Ikalawa, safe. Ang Brand X, walang quality control. Walang maintenance ng tangke. Ang Closa LPG, mula sa planta ng Petron at Fiesta, kaya naman may quality control. Sinisigurado na kada 2 taon, pinapalitan ang inyong tangke para iwas aksidente. Ikatatlo, sulit. Alam nyo ba na ang asul na apoy ang pinakamainit na apoy?
Ang Brand X na tangke ay mapula ang apoy, samantalang asul ang LPG ng Closa. Bakit nga ba? Ang Brand X, 45% propane, 50% butane, at 5% ethanol. Kung kaya umiitim ang kaldero pag Brand X ang ginagamit nyo. Ang Closa LPG, 30% lang ang butane, 70% ang propane. Kaya mas mainit, mas tumatagal, at mas madaming naluluto. Napatunayan ng mga consumers na kapag galing sa Closa LPG ang tangke, matagal ng 1 hanggang 2 buwan. Ang Brand X, 3 linggo lang. Kaya sulit. Sa Closa LPG, ang bawat halagang binabayad nyo ay sakto, safe, at sulit. Ang Closa LPG ang nag-iisang authorized Petron at Fiesta Gas dealer sa Real Infanta General Nakar, Pulilio, Panukulan, Bordeos at Patnanungan. Kung gusto nyo ng sakto, sulit at safe na LPG, hanapin lamang ang tangke na may safety seal at QR code at bumili lamang sa authorized outlet ng Closa LPG. Matatagpuan sa Barangay Kumon, Infanta, Quezon. For orders and inquiries, makipag-ugnayan lamang sa 535-4366 o sa 0961-202-3414. Tamang karga sa tamang presyo. Huwag magbaloko sa illegal na karga at hindi otorisado ng Petron Gasol. Alam mo na kung saan kita dadalhin, di ba? Tama, sa JB and Friends Babyswear. Kumpleto sa mga gamit at laruan para sa mga bata. Meron ding mga kalidad na kasangkapan para sa tahanan. Mga kasuotan, available rin yan. O, halika na sa JB and Friends Babyswear. Okay, welcome back po dito sa ating programang The Kickback. Ako pa rin po si RJ Caruncha sa pangalan ni Maris Gamara. At kasama pa rin po natin si Ma'am Ann ng Gibson's Bookstore. Ayan, kanina po pinagkikwentuhanan namin ni Ma'am Ann yung mga karanasan nila, no, bilang Gibson's Bookstore. So, kagaya ng sinabi ko kanina sa introduction, ay extended yung Mother's Day. At sabi naman ni Ma'am Ann, araw-araw naman talagang Mother's Day. Ayan. So, ngayon naman gusto po natin kumbaga man ay halukayin yung karanasan naman ni Ma'am Ann bilang isang nanay. At siguro na rin, tama natin yung bilang asawa. So, Ma'am Ann, kumusta yung buhay mag-asawa ninyo, yung pagsasama niya ni Sir Barry, nung mga panahon na nagsisimula pa lang kayo, tapos nagkaroon na kayo ng anak. Kumusta ka bilang wife? Magkaiba po kami ng personalities. At yung matindi po yung struggle between sa amin. Kasi siya po nakakaangat na pamilya, kami mahirap na pamilya. Ako introvert, siya extrovert. Tapos siya yung parang sumusulagi na sa limelight, ako naman pantado.
So, tapos po ay siya yung medyo strict sa pag-discipline sa mga bata. Ako naman yung parang balance, yan ang approach ko. Tapos, siya po yung medyo nag-splurge o gumagastos sa mga bata. Ako naman yung parang you have to earn it bago ka ibigay. Parang gano'n. Yeah. So, iba-iba po, di ba, ng approach sa parenting. Tapos, may times po na siguro dahil highly competitive po yung family nila, magkakapatid nila, magkatalino po lahat, isa po silang magkakapatid. So parang siguro, ina-apply niya sa akin yun, may maraming times na pressure ko ako. So, parang hindi ako maka-live up to his expectations. Yan. Kasi galing na po ako sa background na ganito, na-confine po ako sa mga madre ng 4 years. So parang nahuli ako dun sa development. Tapos, ito na nga pong mag-asawa kami, tapos nag-handle kami ng mga iba't ibang hinaharap day to day. Kasi sa business, hindi ka lang po pwede mamili na ito lang harapin. Kailangan lahat yan sa harapin. Paano mo i-juggle between being a wife, mother, at saka yung worker is very challenging po talaga para sa akin. So, namimiss ko po yung husband ko in a sense na siya po yung talagang leader. Pagdating ko sa bahay, kasi siya rin mahilig manood ng TV, pagdating ko sa bahay habang kumakain, meron po akong tagapag-summarize na ng balita at nababasa. Papanggitin lang ako, hindi ko sinasabi, sige, patuloy ko lang para hindi na ako manood ng balita at summarize na. At hindi ng balita, sir, pati chismis. Baka nga ako eh. So, mapagbiro siyang ama, playful sa mga bata. Ang hindi ko po nakalimutan na nakatira, umuupa pa po kami ng Saingas. Uwi po ka ng husband ko ng gabi, halimbawa galing sa tindahan, nauna akong uwi, halimbawa siya, pauwi pa lang. Umiikot po kasi yon bago makarating sa apartment. Palayanan po iikutan. So, bumubungad pa lang yung tricycle doon, yung waiting hearing distance na po, doon sa apartment, tsaka sa tricycle. Ano po yun, lalabas po yun doon sa sidecar ng tricycle, tapos wow! Ay, yung mga anak ko naman po, sabihin ng mga kapitbahay sa likod, ako, ayan na naman yung mag-amang Indian. Lalabas naman yung mga bata doon sa porch, at sagutin, oh! Alam niyo po, it brought tears to my panganay sa eyes. Nung mabanggit namin, marininis namin yung pangyayari niya. Natatandaan niya yun. Kung paano ang daddy niya, napaka-strict, papabasa. May mga technique po yung panganay. Dalawa po yung pinto ng aming inupahan noon. Kunin yung libro. Ay, nakatulog ni daddy niya sa pag-iintay. Lumusot na pala sa kalipilang pinto at larong-laro na. Di ba? Marami pala sa tanong po. Siya po yung tipong namamalong tatay. Pero ako po, napalaki ko po yung dalawang bata. Thankfully, face the wall lang po. Naka-face na sa wall. Bihira po siguro kung mabibilang niyo sa ganito yung ako'y namalo as they grew up. At ngayong malalaki na, kausap ng tinuna. Kahit po yung pangalan. Nakaka-ano ma'am, no? Kumbaga parang ang gandang kuning example, no? Kasi sa ngayon ma'am, yung mga magulang na, well, talaga namang makikita natin yung difference eh. Hindi naman natin pwedeng ikubli na yon. So mahalaga din na napag-uusapan. Kasi ngayon, yung parang magulang na yung takot doon sa anak. Ako, nakakalungkot po yan. Oo. Sabi po ni Tony Gonzaga sa isang interview, ano po, parang Tony ako ng Tony yan. Hindi halata na idol mo man. Ay, ba? Sabi po niya, mga bata, darating yung time, mas malakas na kayo sa parents nyo, mas matalino, mas madiskarte, mas mapera. Pero, hindi natin dapat awayin yung mga parents natin kahit na na tayo sa start. Hindi nothing can equal the sacrifice, yung lahat ng pinagdaanan ng parents natin to brought us up. Sinasabi niya, respect lagi sa So yun po yung pasalamat po ako at may mga nabasa po akong tamang libro habang pinalalaki ko yung mga bata. Na dapat pala, hindi po sila susunod sa atin out of fear. Kasi darating nga yung time na hindi mo na sila mahahabol ng kurot. Isang lundag lang nila wala na sila sa paningin niyo. Dapat pala, they will obey us out of love. Kasi yung panganay ko po, ang laki niya Hindi ko po yung mapapwersang sumunod sa akin. Pero pag nakikita niyang nariyan ako, wala akong kasambahay, wala akong kasambahay, pag may times na walang talaga po.
marami akong gagawin. Sabi niya, Mami, ilista niyo lang po yung lahat ng gagawin ko at gagawin ko po yan. Kahit 10 po yan, basta inilista mo gagawin niya. Kasi, sasabihin niya, Mami, wala ka na po yun. Tapos, aalis po ako, pupunta po ako sa kanila. So, ganun po siya. Sana ma'am, ito yung isa sa mga mapulot na aral ng mga makakapanood nito, lalong-lalo na yung mga magulang nowadays, saka yung mga magiging magulang pa, na sana matuloy lang yung para bang, sabihin na natin traditional way, no, na talagang magulang yung authority. In a sense, sabi mo nga ma'am, may love pa rin. No? May, yung basic po na gusto ko i-share kasi baka malaking itutulong siguro sa parents. May 5 love languages po tayo. Sige. Aware ka na po din, Sir RJ. Hindi pa ma'am. So now is the time. Yes. Para daw po ibigay natin yung tamang pagmamahal sa mga kids kasi iba-iba sila ng personalities. Kahit isang pinagmulan, isang kinikilusan, magkakaiba po sila. So yung love language of quality time, mag-i-expand po tayo ng time sa mga anak natin. Yung panganay ko po, yan yung love language niya. Kahit wala kang bigay sa kanyang pera, wala kang bigay sa kanyang anything, kahit yung cellphone niya ay pang touching, ay hindi siya mag-a-ask for anything, just your time. Kung kasama ka niya, nagkikwentuhan kayo. O kaya, itong edad ko po compared sa kanya, wala pa siya sa kalahati ng edad ko po, ha? Pero kung gusto niya, ako yung first choice niya sa jogging. Wow. Hinihintay niya ako. Pagpagod na ako, ikot-ikot siya, babalikan niya ako. Yun po yung mga times na nagkakakwentuhan kami. Yung pangalawa ko naman po si Rev, physical touch. Marami pong mga tao, mas common po ito sa men, they feel loved. Yung kapag hinahan mo, kinikis mo, o tinatap mo, yan. Yung po yung physical touch. Si Rev po ganyan, na-assure siya na love siya. Bakit? Behave, very good. Yan. Tapos, si Matthew naman po, receiving gifts. Naunahan pa po niya yung aso namin sa pagsalubong sa gate eh. May pasalubong ka, ma'am. Yan, receiving gifts. Tapos isa pa po ay tawag ito, yung acts of service. Halimbawa, meron siyang assignment. Anak, tulungan kita. O anak, may project ka, gusto mo, research tayo. Isa pa po hindi ko maalala sa ngayon. Pero, para po safe, i-shower natin lahat sa bata at yung age nila na mga maliliit pa. Then magre-respond naman sila kung ano yun, malalaman mo po yun. Doon mo siya kukuruhin. Yun. Kasi kahit anong bigyan mo ng regalo kay Jesus, hindi yun ang love language niya. At wala kang time sa kanya, hindi niya masyadong mapapahalagahan kahit gaano ka mamahal yung sa kanya. Oh, of course, you will say, thank you, mommy. Yes. Oriented naman sila. Say, thank you, please, excuse me, ganyan. Pero, hindi po yun yung talagang objective natin kaya nag-show tayo nila. So, doon po sa isa yon. Tapos, kasama nila ako nagturo sa kanila umakit sa puno, ako yung kasama nila mag-swimming, tapos sabi ni SS nga kasama sa kabaliwan. Tapos, yun nga lang po, pag yung talagang merong, you have to, act as a mother, may disciplinary measures na kailangan, alam po niya, na-distinguish niya between a mother, a friend, kaharutan lang niya, yung kabiruan lang niya. Do you think, ma'am, na sa pananaw mo lang, itong mga anak mo na to, once na dumating na sila sa point na nagkapamilya na rin sila, ma-adapt kaya nila, ma'am, yung way na ginawa mo sa kanila? Ang best example daw po ay, best way to lead is by example. Hindi natin pwede sabihin, huwag ka mamumupit. Kita niya namumupit ako. Huwag kang tamad ako. So, siguro po nakikita niya yung values na na-impart namin, yung hard work, yung caring for others, tapos yung honesty. Yan. Napaka-honest po ng anak ko sa pera, kahit piso, kasi hindi sa kanya, hindi sa kanya. Yan. So, si Red naman po, ganun din sa pera. Hindi po akin yan. Yan. Tapos, si Matthew lang dahil bata, hindi pa siya, parang takam pa siya sa anak. So, palagay ko po, magiging maayos sila o magiging happy sila kasi hindi ko sila binibring up as maging mayaman or maging successful kasi yung success para sa akin nasusukat po yan kung gaano ka kasaya, gaano ka nag-e-enjoy sa buhay mo, marami man o maunti yung tinatamasa mong wealth kasi parang po sa akin yung wealth, ano yan subjective.
Maaari sa akin, yung tingin ko sa 1 milyon, malaking malaki na. Pero doon sa isa, yung 10 milyon, yun ang malaki sa kanya. So, yung point of happiness mo will determine how you will live your life to the fullest. Magiging priority mo yun. Yan. So, kung ano nga po yung priority mo, parang sinasabi natin, master on this earth, yun yung nagdadirect sa akin. So, ako parang, andito ako sa age na to na binabalance ko yung buhay. Kahit paano may naitatabi na, so yung focus ko sa mga kids ko. Pero dahil nga nangyari, nag-iisa na lang ako, hindi ko rin pwede siyempre naiwanan o yung binabalance ko nga po yung oras between work and my kids kasi ako na lang yung inaasahan nila. And of course, my health also kasi I have to take care of myself for my kids. Wow. Malaman na po yung ating usapan. Actually, wala po kaming binigay na kumbaga guide questions kay Ma'am Ann. Pero nakikita naman natin talagang napakamalaman na ng ating usapan. Ano? Ma'am Ann, no, napag-usapan na natin yung buhay mo bilang asawa ni Sir Barry. Palalimin naman natin yung paghalukay pa sa buhay mo bilang isang ina. Kasi somehow medyo iba yung sitwasyon mo dahil nabanggit mo na meron kang anak na may autism, no? So, ano yung nakikita mo kaibahan mo sa ibang magulang, sa ibang nanay? Siguro po ang unang masasabi ko, thank you Lord kasi meron po akong 3 kids. At meron po akong rep. Kasi po hindi lahat, sabi nga po sa statistics, tayo po ay 110 million Filipinos. So 1% of the population is the population of autism. Yan. Siguro po, yun sa iba naman, sinasabi nila 1 in 150 people may isa. So kung 110 million, meron tayong 733,000 individuals with autism. At mas sa 4 na batang lalaki, isa lang sa babae. Mas common po siya, 4 times more likely magkaroon ng autism ang lalaki, ang boys kaysa sa girls. At yun, as early as ano po kasi, yung 18 months, makikita na po yung symptoms sa tatang may autism. At hindi po yan namimili, mayaman, mahirap. Hindi po natin sasabihin kasalanan ng magulang, pinabayaan ng magulang. Kasi po ang autism, parang, inaano ko lang po para background, ano po. Dalawa po yung factors dyan. Una po, genetics or hereditary. It runs in the family. Kung ito-trace po natin, side dito, lolo nito, yun. Maaring meron po doon. Then, environmental. Yung nangyari po kay Rep, may konti po sa genes. Then, na-trigger po siya ng 2004 baha ng Marina. Yan. Yung po ay nakatira kami doon sa Ringas. Yung aming pong apartment ay bumukas yung pinto, di ba? Yan ang nangyari na rin. Pag nakabukas, hindi mo maisara. Pumasok po yung ahas. So ako po, sinasalvage ko yung mga pwede pa namin pakinabang bagay sa first floor kasi may second floor siya. Yung 2 bata po, magkuya, nakadungaw sila dun sa stairs. Nakita nila pumasok yung ahas. Tapos, mami, may ahas. Tuntong ako sa upuan, tuntong sa lamesa. Sumaklolo si kapitbahay, pinagak ang ahas. So, hanggang lumipat na kami ng apartment. Sabi minsan itong si Genesis, Esis, mami, napupuyat po kay Rev. Bakit? Salita po ng salita sa gabi. Ano sinasabi? Ahas lang ng ahas, mami. Sige po, gumising ka po, mami, at maririnig mo. Pinilit ko gumising mga between midnight. Gising na si Rev. Nakatingin lang si mami, hinabol ng ahas, dinagani dito. Ulit-ulit. Tapos nagsimula na siyang parang repetitive na yung sinasabi. Paulit palakad-lakad, yung kumbaga ay hyperactive na. Tapos, naging choosy na po siya sa pagkain. Yung mga gusto lang niya mga crispy, malulutong. Ang lagi po niya ng pagkain, umaga, tanghali, gabi. Yung Coco Crunch na may Milo, may milk o may Milo. Yun lang, sir. Tapos, yung mga damit niya, di ba merong etiketa dito? Kailangan kong bumili niyan or else. Ganun siya na. Tapos ang nakakaano pa doon, kasi mga autistic nga talaga, may sensitivity sila to touch, sa mga texture, sa light, sa sound, sa temperature. Yan. Siya noon kahit mainit, naka-jacket, pag hinuhubad mo, nagagalit. Tapos kapag, nung baby pa siya, natandaan ko noon, si Vicwa, hindi ko sure sir kung kilala ko si Vicwa, meron siyang lupitan nun sa taas ng ICC, yes, pag nakarap ko sa ICC sa right side. Yes,
Ginapitan niya si Rev tulog. Okay. Kasi kailangan tulog at nagagalit pag yung may mga tumutulog na yung ano sa ulo niya, razor. Ay nakaganyan. Tapos na to, ay nakagising. Wow. Wala, pwede hindi naman pagupitan. Isang linggo, sir. Ganun na, oh. Meron dito yung gupit, ito yung may buo. Tapos nakatulog. Kaya nung ibalik namin, tulog ulit siya. Sa kabila naman. Tapos na-experience pa ako kay Rev noon. Ano, nung nagpunta kami sa Baguio. Adi ako yung nalilibang sa pagbibili ng pasalubong. Ako sinira na pala yung pinaglambitin na pala. Nagparsa na dun sa side window. Nung ano ba, Isuzu. Ako, napapagalitan ako ng ano, sabi, kung ako pasensya na po, bakit mo pinabayaan? Pasensya na po, may kuya po siya, special po kasi. Alam mo na special eh, bakit pinababayaan mo? Nagkanda, iiyak ako, sir, hindi sa takot na ibabayaran ako, kundi dun sa parang hiyang-hiya ako kasi parang yung blame na punta sa akin na mother. Yan. So, i-correlate ko, sir, sa present situation. Pag may makikita silang bata, laging iisip, siguro yung nanay niya din, yung magulang niya din. Parang andun yung blame sa amin. Naandun yung pain of rejection, of judgment, mga judgmental na tao. Hindi mawawala yun. Naranasan ko po, nakasakay kami sa jeep ni Rev. Tinitingnan kami mula ulo hanggang paa. Yeah. Tapos masama ang tingin. May pag-iirap pa yun, sir. Kung iniisip ko, ano kasalanan ko dito? Mas maganda kaya ako kaysa sa kanya. Insecure. Ay, so may mga ganun pong times na, halimbawa, nakapila, tapos nakikita nila, sa mga birthday party, sir, parang struggle din yan yung skin family na doon ang nag-i-invite sa kanila. Walang nakikipaglaro. Kaya marami akong taong, habang nag-uusap ako ngayon sa salita, naalala ko yung mga taong yun, na kahit alam nilang si Rev different from other kids. Pero still, ini-invite nila si Rev. Paulit-ulit ini-invite, maski sa bahay nila. Maraming taong ganun po. So, iba talaga ma'am, no, yung pakiramdam mo bilang nanay. Kasi, syempre, nasasaktan ka, nasasaktan ka dahil ganun yung pagtingin ng tao sa anak mo at the same time sa'yo. Parang, sabihin natin, naiiba kasi dahil ginajudge ka no? Na hindi naman nila alam yung stories behind or ano yung cause. Alam niyo po, as it is, yung magkaroon ka ng kagaya ni Rev, napakarami pong struggle sa family, kagaya po ng housekeeping. Minsan po, hindi ka na makagawa dahil magbabantay ka sa bata na gising siya sa magdamag. So, paano ka matutulog? Puyat ka dito ba? Yan. Then, finances. Ang expenses po, talaga po susundin yung therapy, yung constant mga check-ups, special education, medicine, tsaka kung alam na pong therapist lalo ang bata ay hindi nag-speak, may hearing problem, may eye problem. Nangyari po yun kasi sabay-sabay pa. Ay napakamahal po ng therapist na ganun. Tapos yung brass nila, maski 25, sabi nga ni Miss Candy, hindi niya mapulot-pulot ng bata. Napakahirap po ng mga ganun. So, ganun. Isa pa pong problem ng pamilya, yung emotional and mental health ng mag-asawa. Kasi napakahirap po niya. Hindi po yun yung problemang napilayan yung anak, ipapa-orthopedic, isasementuhin, after several check-ups, tatanggalin na, okay na. Yes. Yung kagaya po ni Rev is lifelong na pagsubok, na responsibility. At ang lagi po naming worries ng mga parents like us, paano kung na-outlive ako ng anak ko? Na-outlive means, nauna akong mamatay sa kanya, sino mag-aalaga sa kanya? Di ba? Yes. Napakabigat po nun sa amin. At one time po, may cutter ko si Rev, hindi pa kasi niya kaya yung gaganan eh. Sabi niya, Mami, pag si Tito Edgar pinipisil yung daliri ko, pag sila wala naman malabo ang mata. Kaya, Mami, huwag ka pong mamamatay ha, kasi wala pong magnail cutter sa akin. Alam niya na ano niya yung value ng mami niya, na nag-worry siya pag nawala ako. Kung siya nag-worry, how much more ako? Yes. At marami pong cases, sir, na alam ako, na pag nawala na yung talagang primary caregivers, which are the parents, napabayaan na po talaga yung mga bata. That is so, gut-wrenching, nakakaiyak talaga yung mga situations na gano'n. Pero nakikita kita ngayon habang magkakwentuhan tayo at kinikwento mo si Rev. Nakikita kong somehow
talagang pinapakita mo na strong ka eh. No? Pero nung mga unang araw na, o nung mga unang panahon na nadidiscover mo na parang iba si Red. So, ano yung naramdaman mo? Sir, kahit ano naman siguro pagsubok, yung unang dating sa'yo, di ba? Ang hirap, parang shocking. Yes. Parang hindi mo alam, kahit siguro alam mo yung mga pag-solve sa ibang problems, pag iba to, natatahimik ka, parang una, marami diyang in denial na parents. Kahit sinasabi na sa kanila na pediatrician, ng mga taong medyo malapit sa kanila, ipa-check up mo kaya, parang hindi siya okay. Parang something's wrong with him, o development niya medyo late. Pero yung kami po mga parents, talaga pong aminado na nagde-deny kami. Ay hindi, late lang yan. Siguro ano lang, mahihain lang yan. Pero meron po talagang ganun. Tapos maraming days and nights po umiiyak ako. Iniisip ko, kasalanan ko ba na nagkaroon ako ng anak na ganito? Naging pabaya ba ako? Inuna ko ba yung pagpupundar ng kabuhayan namin? Kaya ganito? O meron ba ako since in the past? Sorry, hindi ko lang maka-share yung biblical, biblical verse na sinasabi doon ni Lord Jesus, nung merong bulag na tinanong siya, kasalanan, sino may kasalanan, bakit siya bulag mula pagkabata? Yung kanya bang mga magulang? Sabi, ang sagot ng Lord doon, hindi, nangyari to upang madakila ang Panginoon sa buhay niya. Parang sa akin, sorry kung nagkamali po ako. Kaya po, marami pong struggles na po sila. International school po yan. Nagsimula ng Infanta, nakarating ng Paite, nakarating ng Makati, nakarating ng Lucena, nakarating balik na naman ng Maynila, balik na naman ng Tarian po sa Sarian ngayon. Lahat po ng paraan na naisip ng magulang, ginagawa kasi mahirap po silang i-handle. Yung sabi nga po kanina, expenses ng mga ganyang bata, almost times 5 sa normal kids. Kaya po, as of this moment, gusto ko pong manawagan, actually, i-realize ng mga parents kung gaano kayo palad pag yung mga anak nyo ay sabihin natin quote-unquote normal or without developmental disorders. Yes. Ang kailangan nyo na lang pong gawin doon ni at hindi ko naman po inaano na lang, kundi maunti po yung hindi po kasing hirap kumpara sa amin na lalo kami na wala kaming kamag-anak dito. Pag-aalis ako, kanino ko iwan sila nung time na na-hospitalize ang mister ko, ako lang sa ospital, takbo, akyat, baba. Kumbaga talagang hindi ko na kailangan mag-diet, sir. Nadadiet ako sa ginagawa ko. Yan, tapos, nakakalungkot po kasi marami rin tao na hindi ganun ka, ano yung pangunawa. Na sinasabihan ng baliw, na nakakarinig ka ng mga hurting words na ganun. Tapos, nakasakay siya sa tricycle, bumibili siya sa grocery, sasabihin sa kanya, nagsira talaga ng araw itong batang to. Wala naman siyang ginagawa, di ba? Tapos may time pa na parang may nagturo sa kanya ng how to do the, prohibited, tea. Prohibited tea. Kung paano yung way na pag yan. So, may mga, kahit pabiro, mahirap po yung i-handle para sa amin. Dumating po yung time from 13 to Sirep ay 19, violencer. Paano po i-handle yun? Ako po ay ganito lang, sabi nga ng anak ko, galit na si mami lahat, ganyan pa yung boses. So, paano po i-handle yun na ako ay umapalo ng bata? So, siya po, naging violent yung entrada ng 13 sa mga behaviors, mga adolescent, kahit naman po normal kids, di ba, pag ganun nagiging pasaway, nagiging tamad, sila po, violence. Kaya sir, nung time na nag-start na yun, nasishock ako sa kanya, PPI siya. Eh sa bahay, kahit ang GA, hindi pwede. GAGO, bawal sa amin, hindi pwede yan. Ay, PPI siya, tapos violent talaga sir. Yung hindi magkakaroon ng katahimikan, parang ang feel mo ay hindi ka safe sa bahay mo. Kapag natutulog ka, maaari ka niyang gawa ng paraan na saktan. So, maraming days o nights po, natutulog ako nung ganun ako sa kanya. Kasi pag bumangon siya, kasi takot ng husband ko eh. Kasi sinasabi niya, sunugin ko itong bahay, ito, kakainin ko yung bitukan yung. Iba sir, iba talaga siya. Nung time na yun. Tapos, mahirap po talaga yun. Parang, anong gagawin ko, sinong lalapitan ko. At this point, nananawagan ko ako sa ating
actually government po din talaga makakatulong sa atin. Opo, maraming mga concerned private individuals. Pero talaga po ang resources and help must come from the government. Opo, meron po tayong yung mga PWD organizations na dito po sa MSWD. Pero may konti, pasensya na po, konti lang po kasi yung naitutulong. Kailangan po ng mga anak namin affordable, continuous, and effective way para sila ay matulungan sa kanilang mga disabilities. Na dapat po accessible, hindi po yung kailangan makapunta sa kanilang lugar. Struggle po namin yun. May oras pong binibigay ang mga therapists, 10 o'clock. Pag lumabas ka doon, hindi ka na pwedeng i-extend. Same pa rin po yung bayad. Yung pala pong pamasahe, madugo na. Ay yung pa pong bayad doon, ang mahal. So, alam ko po maraming mga individuals o mga government officials natin na may heart to help kids like Rev. So, sana po, at salamat po sa Spirit FM through this channel, through this platform, na mailalapit ko po muli sa inyo, baka po sakaling set aside dahil nga po sa pandemic, pero more affected po ang mga kids with autism, adults with autism, sa pandemic na ito. Kasi mas i-increase po yung anxiety and depression sa mga batang ganito. Ako po hindi pala nood ng TV, pero thankfully, nakapanood ko ako nitong Sunday ng Kapuso Mo, Jessica Soho. Na-feature doon yung nanay na may problem, mental health problem. So, nakakaawa yung bata. Di ba? Na siya nag-aaruga sa kanya. Yun. So, ito pong pandemic na doon nag-increase po. There is a sudden increase in mental health. Yes. Hindi lang po sa mga gaya niya, kundi sa ating lahat dahil sa depression. Uncertainty. Yes. Actually, ma'am, napapansin ko nga na yung government natin, saka iba't ibang mga organizations, ay nagkakaroon ng para bang campaign or drives tungkol sa mental health, information dissemination. Parang mas lumakas ngayon eh. Kasi nakita nila na yung pandemic naka-apekto din talaga sa mental health ng, yung sinasabi mo nga, yung normal, di ba, na tao. So sana talaga maging maging panawagan din na magkaroon talaga ng, sabi mo nga, effective, continuous programs. Kasi yun din yung mahalaga minsan kasi pag naglalagay tayo ng, hindi na, sabihin na natin, kasi pag naglagay minsan ng programa, parang, okay, lunching, ganito, ganyan, tapos na. Yung bang monitoring talaga, yung nakikita yung effectiveness, yun siya yung mahalaga eh. We are fortunate na dito po sa Infanta. Meron po tayo mayor na ang heart po niya ay nasa Cagayan ni Rev. Kung hindi lang po nagkaroon ng pandemic, baka po medyo may milestones na kami. Yes. Ang Reina Parents for Autism Society Disorder. Na-start po yun sa meeting namin noong December 2019 with Mami Michelle ng SB. Yan. Kasama po siya si Ma'am Ellen ng Infanta Municipal Police Station. At sorry po doon sa ibang nalilimutan kong mamilin. Then nagkaroon po kami ng Angels Walk ng January 2020 at nagsalita po si Rev noon. Nakakakilig ka ng sir, hindi ko. Parang Nagsalita siya sa plaza noon. So very proud mommy ako noon. Ako yung kinakabahan, nanginginig talaga ako sa likod niya. Siya kula-kula. At nagagawa niyang patawanin yung mga nakikinig. Yan. Tapos, po sila, nag-commitment, nag-signing sila sa Pero yun na nga po. Kailangan po namin ng group activities. Monthly, na i-present doon sa Autism Society Philippines para maging chapter, yung mother chapter, in such a way that magkakaroon po dito ng mga therapists. Hindi na kami kailangan pumunta doon, pero na dito may schedule. Maaaring may doctor na rin na schedule dito, na hindi na namin kailangan pumunta doon, na bago ka po makapag-schedule sa mga kagaya ng developmental vegetations. 3 months, swerte ka pa po nun. Kung may magkakancel, saka ka masisingit. Pero ang tagal po talaga. At ang mahal ng consultation. Nagre-range from 4-5,000. Isang consultation lang yun, sir. 1 hour lang yun. So, yun na nga kung talagang grabe yung struggle eh. Lalong-lalo na ngayon, ma'am, ikaw sa sitwasyon mo na si Sir Barry ay nag-passed away na, tapos yun nga, anak mo talaga, ikaw na lang yung nag-handle sa kanila. At the same time, meron pang Gibsons na minamanage mo. Saan ka bang humuhugot ng lakas, sabi nga? Isa po daw sa magandang pagpapalaki ng mga anak ay
bring them to church. So, thankful po ako ng time na may nakakapag-devote po ako ng time sa church. Kasama ko yung mga kids, kahit maliligot po yung mga bata. So, parang katuwang mo na si Lord doon eh. Na-instill mo na sa puso isip nila na there is somebody na kahit wala na ako sa paningin ni Mami, meron pa rin akong accountable for accountable kay God sa sinasabi ko, ginagawa ko, sa iniisip ko. Isa po yun, na talaga pong ang Lord ang aking kalakasan. Marami pong times yan, sir, na lalo ng 2014, down ako. Kasi andun na yung nakapag-expand kami, tapos stroke yung husband ko nag-aapat na beses na. Tapos nag-enjoy kami ng utang, na pwede naman sana maiwasan. Siyempre may mga minsan maling desisyon sa business. Yan. Tapos, I lost a friend whom I value much. Isa yun pala sa mga matitinding heartache, sir. Piling pa sa first love, first crush heartache. Yes. Kasi ako yung tipong friend na I give it all. Hindi ako yung palaan na lang. O yun ang gusto ko ibigay. So, nasaktan talaga. Then, pero ang hindi nang iwan sa akin, kahit hanggang ngayon mga pagsubok, sir, may mga nakaranasan ako magiging pagsubok lately, ang Lord. Thankful ako kasi na kilala ko ang Lord nung ako po ay member ng UCCP sa Infanta. Pero before ay born again po ako. Pero Catholic school yung pinag-aralan ko. Sa tagal ko po ng hindi po pala religion. May mga kilala po akong tao na masasabi ko yung posisyon nila, trabaho nila, religion nila, parang iisipin mong sila na, di ba? Pero sa kanila ako nakaranas ng matitinding pains. Yan. And I learned to accept and forgive dahil sa Lord. Iisip ko na lang si Lord na nagtatakot. How much more ako? Diba? Kung si Lord, alam ko kung may pinuha si Lord, may babalik at ipapalit siya mas maganda. Alam kong kung nakaranas ako ng ganitong pagsubok, it is to prepare me for greater things. At hindi ay siguro kayo may enjoy na sabi nyo nga malaman. Kung walang laman yung aking buhay, di ba? Kung humpag lang ako na ganito simple lang ang buhay ko, hindi ako nakaranas ng ups and downs. Hindi ko naranasang yung anak ko tumalon sa third floor. Tumalon sila sa third floor, sir. Bagsak siya sumbong ng kapitbahay. Yan, naranasan ko yung mga ganon. Nasa ko naghahanap ako sa Mandaluyong kasi pinapacheck up ko, biglang nawala. Ang laki-laki ng Mandaluyong, sir, para paghanapan ko sa kanya. Grabe. Nawala sa mall. Ganun, ang hirap, sir. Sabi ko pala, dapat yung aking itatali, mga pang 1 kilometro. Tali ko sa akin, tali ko sa kanya. Yun. Tapos, yun na nga po, may mga struggles sa finances. At higit po sa lahat, yung sarili mo pala, yun yung matindi mong kalaban. Yung sa point na sumuko ka na, dun na. Kasi si Mami Lovie, tsaka si Given, yan. Si Kuya Resty, tsaka si Ate Givin Valentino, may parlor po sila. Nung time pumatay si Barry at si Rep may sumpong, na nag-create siya ng commotion. Sabi nila, Ma'am Ana, akin na po muna si Rep. Focus ka na lang po dyan. Di ba, sir? Yung times na andun ka sa talagang kailangan mo ng tulong, tapos may sasalo ng gano'n, napakagaan sa pakiramdam, di ba? So, wala naman akong i-offer anything in return, pero they are happy to help. Kumbaga sila yung mga angels na binibigyan ng Lord. Then, si Mami Luz, bravo, may tindahan din sa likod ng Martina Sinelasan, talagang ng barbershop. Napakabait nila kay Rab, yung mga anak na magaganda, gwapo, mabait nila. Then, yung police officers natin dito sa Infanta Municipal Police Station, kasi si Reb po, tatawag, lalo pa may isang pong, sir, dadampot ng ng landline, tatayal sa police. Meron po nanggugulo dito. Kaya alam mo nila, si Reb yun. So, hindi ko pinapatulan, hindi rin po ako pinagagalitan. Salamat naman. Ganun din po, si Sir Rolly sa fire, Doliero. Yes. Napaka maunawain po niyang kay Reb. Ganun din po. Tumatawag din ba doon? Opo, tapos si May sunog, palaro-laro pa niya. Di naman. Nakamabato na ako ni Sir. Sir Oliva po, ang time na may sumpong si Reb nito lang, March. Matindi sumpong si Sir Mark Oliva. Siya po talaga ang tumamay sa akin. Then, si Teacher Odette Baviera ng Real Central Elementary School. Siya po yung teacher ni Reb lately. Spec teacher po siya.
Nakapasensyoso, sir. Ganun din po si Dr. Lucy. Faith Anthony, may-ari po ng building ng Gibson, sinuupahan po namin. Dahil doktor, meron po siyang background kung ano po yung struggle sa pinagdadaanan natin. Siya po ay hindi matanong, pero always willing to listen. Pag feeling niya na, I need to unload. Ganun po po si Dr. Lucy. At syempre pa po, always nakakaya na, laging TY. Pag nakapa-check up ng mga bata, nakakaya na talaga, ganun sila kabuting pamilya. Ganun din. Marami po akong mabubuting pastor na blessed po ako na naging bahagi ko ng buhay namin. Pero isa po si Pastor Erwin Astejada ng UCCP. Para lang po niyang kalaro ka, ano si Rev? Here tayo, talaga pong yung pag-unawa niya sa kalagayan ni Rev. I'm so thankful. Ganun din po si Sir Tonton Velasco. Alam niyo po, sir, sa Riyadh po naka-assign si Sir Tonton Velasco. Alam niyo po, minamura niya siya ni Rev sa text. Ganun na rin po ang pangunawa ni Sir. Basta pag sinusumpong si Rev, nasa Riyadh si Rev, nag-aaral, tapos may sumpong, pupunta yun sa police station, naaway niya si Sir Tonton. Inuunawa lang po ni Sir. Tapos lagi niya, bihig ka. Kaya po sabi ko nga po sila yung mga tao na hindi ko inaasahan na magiging ganun sila magiging ka-understanding kay Rev. Pero sabi nga po, iba ang Lord pag kumilos. Yes. Hindi mo inaasahan, binibigay. At mas special po sa ating Mayor. 20 years na po ako sa Infanta, 21 na yata. Pero minsan hindi ko po naranasang matawagan ako ng Mayor. Pero si Rev, pinatawagan ni Mayora. Yung sa time siguro yung gabi na, kakunti ng trabaho ni Mayora, sinisingit niya. Ay, hindi ako makapaniwala. One time, nagre-ring yung phone. Tapos sila nagtututbrush ako. Ano kaya yung ring message alert ang tagal? Pagtingin ko, Mayor Chris. Ako, ha? Hindi ako makapaniwala. Sabi ko, labi ko kayo, bakit Mayor Chris to? Tapos sinatapos na. Sabi ko, nakasisi yung number ni Mayor Grace. Ibinigay po sa akin. Bakit binigay sa'yo? Nakakuha ka. Naisip ko, baka nangulit si Rev kay Mayor Grace. Yun po pala ng January. Doon nga po merong program sa January 2020. Nakalagay pala niya si Mayor Grace. At ibinigay naman ng ating puting Mayora yung number. Pero yun yung po, text-mate sila ni Rev. Ang lakas ni Rev kay Mayor, ha? Samantala kami ni Mayor, nagkakausap pag talagang official sa radio, talagang, may program. Ako po yung may mga kilalang politiko, hindi sa inaano ko. Pero yung kung naramdaman yung talagang yung talagang pag-unawa at saka kay Rev. Kasi yun niyo po siya, napakarami yung trabaho. Yung pag-uulan niya, ilang beses siyang tumawag, minsan nagpe-pray si Rev, nagpe-pray at matutulog na. Pagka-pray higa, may tumutunog yung phone, sabi ko, biglang sagot, good evening po, Mayor Grace. Abay ako nagkadabangon. Sabi ko, Mayor Grace. Opo, mami. Opo, Mayor Grace. Babe po ako. Sabi ko, nakaalam ka na, busy si Mayor. Ay, babay na po, busy po kayo. Hindi na ihintay sumagot si Mayor, basta babay na siya. Tapos na. So, I'm so blessed po sa mga taong kagaya nila. Ganun din po yung iba ko pa po mga kaibigan at mga taong nananalangin para, hindi lang po para kay Rev. Hindi para sa amin. Sabi ko nga po lagi, mahirap po ang may gaya ni Rev. So, challenging. Lalo po wala kayong kakayanan. Iba financially, kayo. Mahirap po. So, sabi nga po natin, no man is an island. Hindi po kaya ng bawat pamilya na mag-exist ng kabilang. So, kailangan po namin ng tulong, pangunawa ng ibang tao. Sana po hindi nyo na kami i-judge. Kasi, as it is, ang bigat na po. Sana po, huwag niyo pong pandirihan yung mga anak namin. Sana po, hindi, kalaruin din sana yung mga anak namin. Sana, invite din sa mga birthday parties. Marami po kami mga sana, mga wishes ba? Simpleng wishes lang, sir. Hindi kami nag-wish na gawin yung model yung anak namin. Pag may mga infanta, binibining infanta. Too much na po para sa amin yun. Pero, yun nga, one time, isang beses lang, sir, nakuha ng abay si Rev, mag-asawang may-ari ng Jadil. Isang beses lang siya, salamat sa kanila. Isang kapal, nakaranas sila mag-abay. Mga ganun po. So, sa mga simpleng bagay po, masuportahan niyo yung pamilya namin. Kasi, we badly needed your help. Hindi man po financially, pero may mga pamilya po talaga nangangailangan ng financial help. So, sana po,
Si Red po kagaya niya, blessing po siya sa akin. Kasi po siya yung humubo ng pagkatao namin, ng character namin, sir. Siguro kung hindi kay Red, hindi ako ganito dati, ang pasensya ko ganito, sir. Eh ngayon siguro tandito na. Di ba? At kung tatanungin niyo po yung anak ko sa ESIS, anak, sino yung pinaka-importanteng tao na humubog o nakapag-create sa'yo ng mga positive o nakatulong sa'yo ng development, positive way? Si Reb po, yun talaga ang sasabihin sa'yo. Kaya po siya, pag may mga kasalubong siya, tinidadrive na. Kasalubong niya mga harabas, wala lang sa kanya yun. Si Reb ba naman nag-train sa kanya? Na siya ay sinasaktan siya ni Reb. Kaya, self-defense, pinaturuan ko po si S ng karate. Kasi, malang, alam mo sir, si Reb, malang may nagkakarate niya kuya niya. Hindi niya sinasaktan yung kuya niya. Sabi ko, marunong din. Yari ka dyan. Namimili din naman pala. May kinatatakutan din sir. Ayan, ano. Ma'am, sabi ko sa'yo kanina, maximum 30 minutes tayo. Pero, Kaya mo sir, cut mo na lang po. hindi lang. Parang akala ko nga 30 minutes lang tayo. Pero, wala eh. Ang sarap ng kwentuhan natin, ma'am. And very inspiring, ano. At sana, kasi dito sa atin talaga, hindi lang naman kayo ma'am may ganitong sitwasyon. At saka somehow makita rin ng ibang tao, ano ba yung point of view ng kagaya mong nanay, na mayroong anak na nasa ilalim ng autism. No? So, very sensitive po, no? At saka, yung struggle talaga ng pagiging ina ni Ma'am Ann, iba compared dun sa sinasabi mo nga na merong normal lang na anak. Hindi sa kinukumpara natin, pero gusto lang nating i-highlights at ipakita. So, Ma'am Ann, as parting message po sa mga nanonood sa atin ngayon, ano po yung may iwan mong mensahe sa kanila? Opo, thank you for listening. So, ang aking pong party words, una po, blessed po tayo na magkaroon ng anak. Hindi po lahat may kakalooban opportunity. Kung meron po kayong mga kids na who don't have developmental disorders, special needs, and kind po kayo, be thankful po. At i-shower po natin ang ating mga anak ng pagmamahal. Huwag po tayong maging kabalas sa mga bagay na later on ay maging regret na. Kasi marami po akong nakikita ng mga normal kids na yan dahil hindi na-guide properly ng mga magulang. Ang sakit pa sila ng magulang nila. Sakit pa ng ulo. Hindi sa kay Rep. Kasi sinasabi na, mahilig pa si Rep. Yung anak ko ito, talaga namang yan. So, nagkakaroon po talaga ng mga Rep. So, nasa magulang po. Habang nasa kudan po natin yung aking mga anak, bigay po natin lahat ng mga kaya natin bigay. Kahit hindi na po natin kaya. Kaya po sir. Maraming mga tao na suporta. Basta, hilig tayo ng girls ng mga tao. So, si Rep ngayon at si Rep po ngayon ay nasa kanyang foster family sa Tagalog. Marunong na po siya mag-iyak ng iyong, magkaya ng iyong, paggata. At through e-bike, nakapag-drive po siya ng e-bike, pero kasalimutan sila. Naglalako po sila ng mga water, tsaka gata. Sila po yung sabi ko, anak, paano ka magtinda? Bili na po kayo ng mga water, pantanggal po ng UTI. Ayun dyan po yung presence niya ngayon. Functional na po siya, nakaka-contribute na. And in his future, tumitingin po ako kay Rel na hindi man po, hindi nawawala na po. Pero it can be, sabi na po natin, manage. Siya po ay magiging, hindi po siya magiging mabigat. Hindi naman yung makakasama niya, mawala man ako, hindi sa mundo. And then, happy and kapag at least ako, may iwan po siya na meron siyang skills. At higit po sa lahat, mga tao, nauunawa, magmamahal, magiging blessing. Kung kayo man po yun, salamat and I pray to God na i-bless po kayo at mabuhay po tayo lahat ng biyaya ng Panginoon. Wow. Maraming salamat, Ma'am Ann, for sharing your stories and experiences. Dahil talagang, kumbaga yung buhay mo naman ay buhay na, kumbaga bukas na aklat, no? Kasi na-share mo na rin naman ito sa radyo, di ba, before, at ngayon dito sa atin sa Kickback. At sana marami pa rin tayong maabot through this program at marami tayong ma-inspire at marami yung mabuksan ng isip, lumawak yung pangunawa tungkol sa mga ganitong usapin, no?
So, maraming salamat din po sa lahat ng mga nanood sa ating talakayan. Sana pakishare din po itong video na ito. At hanggang sa susunod po nating episode, ako po si RJ Caruncho sa pangalan ni Maris Gamara. Sumayin niyo po ang The Kickback. Sawa ka na ba sa fake news? Sa mga toxic na kwento o kaya mga tao? Sa walang sawang kadramahan o kaya naman ay siraan? Easy lang at mag-kickback ka muna kaibigan at kami ay samahan sa mga makabuluhang puntahan at talakayan kasama ang iba't ibang mga individual dito sa ating lugar. Ganon din ang kanilang mga karanasan. Isa Makisaya at mag-kickback! Makiisa Makisaya at mag-kickback! Tuwing Sabado at Linggo sa ganap na 2:00 ng hapon. Kaya i-follow at i-like ang aming official Facebook page, The Kickback. Kiss the Kids!